Sinulat at artistang si Domingo G. Landicho na pumanaw nitong nakaraang Huwebes, July 29, 2021. Domingo Landicho, known fondly as Mang Doming by his loved ones, was a celebrated writer, academic, actor, and professor. He was also a resident fellow at the UP Institute of Creative Writing and a professor at the UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Through the years, he has shaped Philippine literature with dozens and dozens of his books and contributions to publications, including Supremo, a dramatic play he had co-written with his beloved wife, Edna May Obian. As Professor Emeritus of the UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, there is also no doubt about the many students he had helped grow. Hinihiling ang sandaling katahimikan para sa pag-alala kay Sir Doming. Mang Doming, from everyone here at the UPICW, thank you. Hello everyone! Welcome to my second craft lecture. Noong first craft lecture ko, we talked about contextualizing my 10 tips of writing from a performer's perspective towards performative and a performative aspect of telling a story. More or less, mga ganon, diba? We also heard lectures from the other panelists where all of us learned. Ano pa bang mabibigay ko? Okay, well, ganito. Sa teatro, may kasabihan na there are 101 ways of saying a line. What? 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 Oh, what? And 96 more. Oh, diba? Okay. The theory of saying 101 or of having 101 ways of saying a line, I learned as an undergrad sa BA Theater Arts dito sa Department of Speech Communication and Theater Arts. For my MFA in acting, I learned to really understand myself and then own myself, and at the same time contextualize the 101 ways of interpreting something. Journeying through life, adulting, they all helped in growth. Yun naman ang gusto natin, di ba? Ang matuto, mag-grow. Now, at a certain point though, there comes maturity and understanding. And then all that we learn, we realize, essentially boils down to something simpler. Maybe a universal way of life, or in this case, the 101 ways of saying a line or telling a story can be broken down into 4 ways. Okay, I learned this exercise from Singaporean director Jeremiah Choi, owned it, and started using it in settings where the participants
have attained a certain level of maturity and understanding in performing. Max. I will show you my way of interpreting the four ways, and then you can explore actually your own interpretation of them. Sa ganitong grupo natin, kung lahat tayo bibigyan ng isang teksto lang, tapos gagawin yung four ways na yon, more than 101 ways na yung mapapakita natin. O, diba? Okay, before I forget, the four ways of storytelling that I'm gonna illustrate today are telling, living, demonstrating, and remembering. Ano yun? Ano yan? Banaway. Ulit. Okay. Telling, living, demonstrating, and remembering. Okay. Again, ipapakita ko yung paraan ko na pwede namang iba yung interpretasyon nyo dun sa paraan na yun, But I will be using the most well-known text from Shakespeare's Hamlet. Okay, alam niyo na yun. All right. First up, telling. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Thank you. Now, living. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Thank you. Now, demonstrating. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Thank you. Now, remembering. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, or by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Thank you. Those are the four ways: telling, living, demonstrating,
and remembering. Now, kung may coach o director ako and we speak the same storytelling language, pwede niya akong sabihan na, Manawe, try mo nga yung kombinasyon ng living and demonstrating. Living and demonstrating. Okay, sige. Sige po, try ko yon. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Okay. Let's try now maybe telling and remembering or living and remembering. Try ko living and remembering muna. Okay, sige. All right. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more. And by a sleep to say, we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Okay. Okay naman. Alin kaya yung pinaka naging swak sa teksto? Pwedeng yung mga nauna, or pwedeng itong mga bandang huli, or pwedeng wala pa, explore pa natin. Bottom line is, maraming kombinasyon. Dun sa apat na yon, pwede silang i-combine, or pwedeng iba nga yung interpretation ko, sa interpretation ng coach ko, hanggang sa mahanap niya yung sinasabi, mahanap niya sa akin yung sinasabi niyang gusto niyang kombinasyon, or mahanap ko sa sarili ko yung tamang pagbibigay ng storytelling ng tekstong iyon. Remember din dun sa unang craft lecture ko, yung tip ng releasing and letting go. Ibigay mo lang ng ibigay sa audience, and then alin yung pinaka, nag-prepare ako pero nawala yung pakiramdam. Ibig sabihin na ibigay ko sa audience ko. Baka naman kaya siya effective kasi naibigay ko. Although sa akin parang nawala. Release, let go, and trust that. Okay? Iyon. Yun nga pa lang yung mga medyo math genius dyan kanina nung sinabi kong dito sa mga taong to na panelists, or even with the fellows, the fellows and the panelists, kung pinagsama-sama tayo at lahat tayo binigyan ng iisang teksto at pinagawa ng apat na paraan na yon, more than 101 ways na, ito yon. Kasi meron pang kombinasyon at hindi ko yun binanggit kanina para nga mas ma-absorb nyo through the showing of the storytelling. Okay? So play around. Always play around. Feel free to play around with the way of storytelling that you may have for this text na pwedeng iba naman for another text. Okay? And then decide which one will work with which piece you're performing. Once again, the 4 ways are telling, living, demonstrating, and remembering. Enjoy!
Pinikit ko ang mata ko at pinakinggan ko ang mundo. Pinarinig sa akin ng mundo ang hampas ng alon, huni ng mga ibon, at haligkis ng mga dahon. Ipinarinig pa sa akin ng mundo mga tawanan, hiyawan, tugtugan, at parang punong-puno ng kasiyahan. Ako'y natuwa sa mga ipinarinig sa akin ng mundo. At doon naisip ko, siguro, ang sayang pakisamahan ng kapwa ko tao. Ngunit sa pagdilat ng mga mata ko, ako'y maluha-luha. Maluha-luha sapagkat hindi ito ang inaasahan ko, hindi ito ang nasa isip ko, at lalong-lalong hindi ito ang inaasam-asam ko. Napakadaya ng mundo. Pinarinig niya lang, ngunit hindi niya pinakita sa mga mata ko. Kaya ako'y napatanong, ba't ganito ang tao? Kung ano ang panlabas mo, ganun din ang pagkakilala nila sa iyo. Ang nais mo lang naman sumama sa kanila, ang nais mo lang naman makipaghalubilo sa kanila, na parang bulok na prutas. Kailangan piliin yung maganda at gwapo, kailangan piliin yung mayaman at matalino, na sa ganun ikaw ay maging in sa kanila at kahit kanino. Kung meron na sana ako nito ng mga pagdilat ko, di sana isa na ako sa kanila, di sana di na ako sanay na nag-iisa. Dagdag pa sa akin ng mundo, dapat daw makisabay ako sa kung ano ang uso. Mga damit ko daw dapat ay palaging bago, makipaghataw sa disco, makipaglulong sa alak at sigarilyo. Bulong pa sa akin ng mundo, dapat daw pumasok ako sa pag-ibig, sa tinatawag nilang pag-ibig. Ulit ito sasabihin ko sa inyo, ito yung unang beses na nakipagkompetensya ako sa mundo. Sinabi ko sa kanya ang alam kong kahulugan ng salitang pag-ibig, ngunit iba ang kanyang ipinahiwatig. Nasilaw ako na may kasamang inggit sa kanyang mga ipinakita, pero pinilit kong kontrolin o pakalmahin ang aking nadarama at sabihin sa kanyang mga katagang, ayoko na. Ngunit wala na akong nagawa nung pinakitaan niya akong isang babaeng ubod ng ganda, o ubod ng ganda na sabot kislap ng kanyang mga mata. Ako'y dahang nahuhulog ang puso ko na para bang siya na ang kailangan ko. Siya na ang hinahanap ng puso ko. Gustuin ko bang ipikit ang mga mata ko o tumalikod na lang, pero ba't sa sitwasyon ko parang hindi ata tumadali? Sa kanya lang tumibak ang puso ko. Sa kanya lang tumibak sa puso ko. Ngunit sa huli, hinayaan ko ang pag-ikot ng mundo. Nagpatuloy ang pag-ibig at paghuhumaling ko sa babaeng ubod ng ganda hanggang ang sa lahat ay naibigay ko na. Lumipas ang panahon, taon, ning wala akong sukling natanggap, na parang nakatingin ako sa langit at walang pinagbastan kahit na isang ulap. Ang hirap. Pero ang katotohanan sa akin ay lumitaw na ginamit niya lang daw ako at sa akin ay bumitaw. Gusto ko siyang habulin ng mga panahon na yon upang sabihin sa kanya mga mali kong nagawa dahil naibigay ko naman sa kanya ang lahat-lahat. Pero tila sa kanya hindi pa rin ito sapat. Balik na naman tayo sa umpisa. Pinagsisiyan ko na naman ang mundo kung bakit ibinigay niya pa sa akin ang babaeng hinahangad ko, kung iiwan lang din pala ako. Ngunit sa huli, nagpatuloy ako sa paglalakad. Nabitbit ko ang katotohanan. Nagtatanong kung bakit ang mundo ay aking pinakinggan. Pag-ibig na hinahanap, saan ko ba ito dapat matatagpuan? Pinagsisihan ko yung mga panahon na pinakinggan ako ng mundo o pinakinggan ko yung mundo. Mismo hindi ko nga alam sa sarili ko kung ano nga bang kaligayang hinahanap ko. Ano nga bang kaligayang hinahanap ng puso ko? At sa huli, muli kong ipinikit ang mga mata ko. Tinakpan ko ang tenga ko sa maingay na mundo. Ngunit hindi ko pala kaya kung katulong lamang ay ang sarili ko. At bilang panapos, alam kong nakikinig ka, nakaupo ka, nakatayo ka, isa ka sa mga pinarinig sa akin ng mundo. Ipikit mo ang mga mata mo. Takpan mo ang tenga mo. Yan ang kaligayang hinahanap ko sa iyo.
Tuldok. Ang buhay ng tao ay puro lamang tuwid. Nagpapatuloy ang takbo ng buhay, hindi mo pwedeng sabihin, teka lamang saglit. Tandang pananong, padamdam, yan ang mga katangian na sa atin ay humahagilap. Parehong may tuldok, pero iba ang tuldok na ating hinahanap. Sino kaya? Sino ang may kata? Bago natin malaman kung sino ang tuldok, kilalanin muna natin ang buhay ng tao, ang kwento ng buhay mo. Bakit? Bakit ang paghihirap ng tao ay walang katapusan? Pagkatapos nating abutin ang ating mga pangarap, ay bakit meron na naman tayong bagong mahagilap muli, na naman nating pangangarapin muli, na naman nating asamin, titiisin? Ang hirap, pagod, na walang katapusan, walang tao na hindi nakakapagsabi na kailan ba matatapos sa mga yan. Ngunit, napapalibutan ka man ng dilim, tumingala ka, nandiyan ang liwanag ng bituin na agapay sa'yo patungo sa kabiasnan. Animoy isang tuldok ng liwanag na gagabay sa lahat ng iyong katanungan at magbibigay lakas sa lahat ng iyong kapaguran. Ngunit ang tuldok ng liwanag o ang bituin ay bilis maglaho pagsapit ng umaga. Kaya di mo na kailangan magdala ng flashlight o bumbilya o kahit anong klaseng pampaliwanag, kasi maliwanag na sa'yo, di ba, na hindi siya ang tuldok na nais mong makasama, kundi si Jesus. Siya lang ang natatanging tuldok na sa iyo magpapasaya. Si Jesus ang natatanging tuldok ang magpapawi sa kalungkutan mong nadarama, ang nag-iisang tuldok sa lahat ng kapaguran ng iyong dinadala. Maniwala ka, siya ang tuldok. Tutuldukan niya ang lahat ng mga yan. Maniwala ka na walang pagsubok sa buhay na hindi nalalagpasan. Nandito ka sa mundong punong-puno ng karera. Kaya huwag mahihiyang kapalan ng iyong mukha, bagkus dalang-dala mo ang pangalan niya. Siya magbibigay lakas sa katapangan mong taglay. Siya magtitiwala sa kakayahan mo na tili walang humpay. Siya ang magpapanalo sa karera mo sa buhay. Maniwala ka. Kahit ang buhay ay puro lamang kuwit, tutuldukan niya ang lahat ng iyong mga pananong na sumasagi sa iyong isipan. Maniwala ka na ang lahat na nakikita mo ay meron din hangganan. Lahat ng pigate, lungkot, lumbay, pagod ay agad-agarang mawawala, bagkus darating ang tuldok sa panahong hindi mo inaakala. Kaya salamat, Jesus. Ikaw pala ang tuldok na matagal ko nang hinahanap. Ikaw pala ang tuldok sa lahat ng aking mga pangungusap, na tila'y nalagpasan ko ang pagod, hirap na nagsisilbing pagsubok. Salamat, Jesus, sa lahat ng bakit ko, ikaw ang nagbigay tuldok. Salamat uli, Rona. Rock and roll art. Dito sa Zoom, no, na namimiss ng mga live listeners and watchers natin. Pero sa Zoom kasi nakikita natin yung mga expression ng isa't isa. So nakakatawang panoorin actually si Art na sinasabayan medyo yung recorded na na video niya. Tapos may reaction din siya. Pero bago tayo pumunta sa reaction niya yon at sa magiging reaction niya sa mga reactors, punta tayo ngayon sa isang binibini na mula sa mainit na talakayan ng katatapos niyang pagtatanghal para sa atin kaninang umaga. Pakikinggan natin ngayon ang reaction niya. Ito si Kimberly Ann M. Ramos. Take it away, Kim. Hello. First off, congratulations. Thank you for sharing your pieces. Sobrang nagustuhan ko yung dalawa. Performance-wise, nasabi mo sa creative process mo na meron kang rap background and sobrang apparent niya sa both pieces.
may punch and buo yung boses mo. And I think it helps regarding dun sa content na sinulat mo. Pati yung rhythm and flow, sobrang solid na napapasayaw ka. Kasi ang ganda. Gusto ko rin yung nung nagsimula ka sa poem mo dun sa mapagbirong mundo, nakapikit ka. Tapos nung sakto dun sa line na pagdilat ng mata, dun mo binuksan yung mga mata mo. So gusto ko yung pagka-match nun. Regarding dun sa content, gusto ko yung isa sa mga unang linya, yung sinabi mo na ang hampas ng alon, huni ng ibon at haligkis ng mga dahon. Ang ganda ng pagkakagawa nung nung line na yun. Nakakatuwa kasi hindi lang siya alliteration, pero may end rhymes din siya and very dynamic yung verbs na ginamit mo. Tapos, yun, malakas yung sense of hearing na in-implement mo dun sa first half of the poem. And then, after nun, parang nag-travel ka naman to the sense of sight. Dun sa pagbungad na phrase na bulok na mga prutas, na very vivid yung description. I just wish lang na yung sense of sight na yun, na napatuloy mo. Lalo na dun sa babaeng ubod ng ganda. Kasi na-mention mo yun parang twice ata. And I just wish na parang may concrete description to help the listeners ground that image para mapamahal rin kami dun sa babaeng yun. And para kasama kami dun sa journey na kinukwento mo. Tapos, dun sa dulo naman ng poem, nagustuhan ko yung pag-acknowledge mo na isa kang poet and meron kang audience. Tapos binigay mo yung message mo. Nagustuhan ko yung part na yun. Sa tuldok naman, gusto ko yung paggamit ng punctuation marks and how they apply sa life. I think may expound pa to further, pero pwede rin naman na mag-focus ka lang sa tuldok. Whichever way, I think mag-work naman. Yung stanzas when you talked about finding comfort sa pagtingin sa mga bituin, I could personally resonate with that kasi nakakapagbigay nga sila ng comfort and gusto ko yung ni-reverse mo siya na sinabi mo na temporary lang yun and nawawala sila come morning. It's a fresh perspective on relying on the cosmos or finding hope in them. Gusto ko rin yung tuldok na liwanag na description. Ang ganda nun. Naalala ko yung isang description sa Lord of the Rings, Prick of Stars, parang ganun. Wala lang. Natuwa lang ako nung nabasa ko. Tapos, nung pumasok yung Jesus, just to give context, agnostic ako, so hindi ako makaka-relate talaga sa content. Pero even with that, nagustuhan ko yung pagka-unravel mo ng concept ni Jesus bilang tuldok ng mga problema. Gustong-gusto ko yun. Tapos parang ang fresh niya. Tapos ni-reference mo rin yung Jesus yung answer dun sa first part of the poem. Sinabi mo, sino ang may katha? Tapos yung pagkagamit mo ng katha, it ties the piece all together kasi 'di ba tuldok, punctuation, para bang sinusulat mo yung buhay. Parang sobrang nagustuhan ko yun. Tapos kinumpleto mo yung metaphor nga through Jesus. Lalo na yung linya na tutuldukin niya ang lahat ng iyong pananong na sumasagi sa iyong isipan. Nagustuhan ko yun kasi in-incorporate mo yung question mark and yung challenges ng mga tao and yung pag-question nila. So ayun, overall great pieces. Thank you for sharing them. Ang ganda. Maraming salamat, Kim. There is a very thorough na reaction. And ngayon, pakinggan naman natin si Jail. Hi, hello Art. Unahin ko po muna dahil nabanggit na din niya, yun nga, yung performance talaga sobrang high energy. So, nakaka-amaze na makapanood nung ganun. Pero yung, unahin ko po muna yung sa poetics or yung essay ni Art. Parang na-touch din ako dun sa essay niya kasi parang nag-talk about siya dun sa pag-alis at pagbabalik sa sining and yung kailangan na pagkilala sa sarili. So parang for me, siguro lumabas dito yung mga themes na gustong, doon sa essay niya, nabanggit ni Art yung mga themes na gusto niyang i-talk about. Siguro dala na rin to ng, sigurado na siya sa sarili niya na gusto niyang mag-talk about, for example, kay Jesus or yung pag-ibig, which is hinahangaan ko ito kahit na
counterintuitive na yung parang religion and literature na pagsasama. Parang pakiramdam ko kung dulot naman to ng pagkilala mo sa sarili mo, okay pa din yung ganun. Siguro mag-focus na lang din po ako dun sa mga tula. Yung sa unang tula, maganda siya at saka hindi naman sa hindi ko maintindihan kasi madali naman siyang sundan at intindihin. Siguro yung paglalatag lang nung thought, yung una, yung parang nakikinig sa environment, yung huni ng ibon, ganyan. Nagustuhan ko yun kasi nung sa page, akala ko parang tahiyo na tula, pero pagpasok pa lang ni Art, ano na agad, parang may galit na agad yung pag-deliver niya nung intro, which is na-earn naman dun sa gusto niyang patungkulan dun sa tula. Pero yung sa intro, akala ko papunta siya sa pag-uusap sa environment. Akala ko parang ganun. Parang iba yung, ano ba ito? Parang akala ko tungkol siya sa, siguro yung issue is yung parang yung sa pagtawid. Parang medyo nagulat ako na tumawid sa pag-ibig. Parang ganun. Yung parang from, yung buong intro kasi yung yung pagkaka-segue doon, yung una muna parang iba yung naririnig at saka iba yung nakakita. Tapos pangalawang thought, naiiba ka. Yun yung pinaka nagustuhan kong part, yung parang yung mga lines na nagsasabi na naiiba ka sa mundo. And then yung pangatlong thought, yun na yung tungkol sa pag-ibig, yung sinabi mo na yun yung tanging hindi ka sumang-ayon or dun ka naging rebellious sa thought ng world. Parang pinaglaban mo yung definition mo ng pag-ibig. Pero sa bandang dulo, parang sinabi mo na parang mali pala yung hindi, yun, medyo na-lost ako doon. Parang iniisip ko kung nagagalit ba yung nagsasalita sa mundo dahil sa mali yung mundo sa sinabi tungkol sa pag-ibig, or parang nagagalit ba siya sa sarili niya. Parang yung more on yung progression lang nung thoughts, yung sinusubukan ko na baybayin. Tapos ganun din yung theme din dun sa pangalawang tula. So wala din naman akong parang nagustuhan ko din yung parang yung faith dun sa tula. Pero yun ulit yung parang yung progression ng thoughts, yung sa pagtuldok at saka pag unang mention kay Jesus, parang sobrang halata na yung intro. Parang ganun. Tapos ano pa ba to? Yung intro, tapos ayun, yung halimbawa mag-iiba na ng thoughts. So may mga markers doon like ngunit, pero, di ko sure kung naman, ni-mention yung pero. Pero yung parang pagkakahabi niya, kumbaga, parang ito yung first thought, tapos ito yung second thought. Parang ganun yung comment ko. Pero overall, yung kaastigan, yun yung tumatak sa akin in terms of performance. And parang sa palagay ko, yung interpretation, yung pagka-relate na lang din dun sa yung lecture ni Ma'am Banawe, feeling ko yung interpretation mo nung text very nuanced na din siya on its own. So, natuwa talaga ako dun sa performance. Congrats, Art. Maraming salamat, Shale. Medyo maingay ang ating chat box. Basahin ko lang ang ibang mga reaction dito bago tayo pumunta kay Hannah. Si Ma'am Richie, yung that sucking of breath, parang si Idol Andrea Gibson. And nasinundan din niya ng, ito ang rap background mo, Art, totally loving the rhythm, heart. Na sabi din ni Adrian, true, litaw na litaw yung rap background. And si Miss Cookie, sabi niya, parang sunugan kalye. Yes, flip top. And then, si
Si Miss Cookie even said, Art, may ipapabattle ako sa'yo. Yes. So, abangan po natin yan. Literature plus religion equals Jim Morrison. Ayon kay Miss Cookie, nasundan natin ang literature plus religion equals Jim Jones. Sabi naman ni Amang Vim. Okay. Thank you. Pakinggan natin ang iba. There's a lineup of Hannah, Jasmine, and Ram. Simulan natin kay Jasmine. React, Jasmine. Ayan, okay po. Yun, gusto ko lang i-comment si RJ kasi ang energetic ng performance niya for both pieces. Parang intro pa lang, parang palong-palo na yung energy niya. Tapos, siguro, papasok, gusto ko lang din i-comment muna yung sa performance. Na, yung katulad nung sa lecture kanina ni Ma'am Banawe, yung parang meron differences yung kung paano ka yung storytelling language mo. Yun. Tapos dito, feeling ko, since nga rap or flip-top, ganun, yung isa sa mga influences mo, naging evident siya dito sa performances. Feeling ko ang magiging comment ko lang ay maganda siguro kung merong progression ng emotions. Kunyari kung sa intro, hindi siya, kasi parang ang nangyari sa intro pa lang, nandun na yung climax. Wala tayong naging setup na papunta sa para malaman natin na ay ito yung intro, tapos papunta na tayo sa climax, tapos patapos na yung tula. Para magkaroon ng dynamics, siguro sa emotion, ganun. Para yung audience, kasi pagka ganun, minsan ang nangyayari, though hindi ko sure, kasi minsan may mga tula na ganun ang purpose, na yung from umpisa to dulo, parang biglang isang buga lang yung tula. May mga ganung Pero dito, feeling ko mag-work yung magkaroon ng progression sa emotion, sa feelings, ganyan, tapos sa pag-way ng delivery. Doon magandang, kasi ang ganda nung nung rhythm mo sa pagpa-perform. Tapos yung mga line cuts mo sa performance, feeling ko mas ma-emphasize siguro siya kung may ganung progression sa energy tsaka sa emotion. Tapos yung ayun nga, kasi hindi ko kasi nabasa yung poetics mo nung umpisa, kasama sa mga questions ko sana kung nanood ko ba ng flip top, kasi nga yung kitang-kita siya sa performance mo. And then dito para sa unang tula, yung mapagbirong mundo, feeling medyo talaga kasi ako sa mga habang tula, sorry. Feeling ko preference ko lang yun. Pero ito kasing sa mapagbirong mundo, mula dun sa ipinikit ko ang mata at pinakinggan ko ang mundo, hanggang doon sa part na nasilaw ako na may kasamang inggit sa kanyang mga ipinakita. Feeling ko mula doon hanggang doon, pwede siya mag-stand alone na ibang tula, na isang tula on its own. Tapos yung mga kasunod, yun yung tula na tungkol dun sa girl na na-love siya, ganyan. Para kasi parang minsan masyado tayong maraming ideas. Feeling ko lang, masyado maraming ideas na gustong talakayin. Pero pinagsama natin siya sa isang tula. Kung kaya naman siyang paghiwalayin at medyo mas ma-expound, mas magka-impact pagka magkahiwalay, feeling ko mas maganda yon. Tsaka mas magkakaroon ka ng chance na ma-explain yung katulad ng sinabi ni Kim kanina na nung sinabing maganda, sinabing maganda yung babaeng nakita. Anong klaseng ganda? Umaano ba yung, itim ba yung buhok niya? Nag-sparkle ba yung mga, niya? Meron sinabi dito, ubod ng ganda, na sa bawat kislap ng kanyang mata, ay dahan-dahang nahuhulog. What makes you fall? Parang ganun, siguro. Parang mas maramdaman namin na parang at the same time, kasama kami sa journey mo, nung pagkahulog. Yon. Tapos dun sa, pangalawa, ito sa tuldok, hindi ko alam kung mag-work. Naisip ko lang kanina na suggestion. Maganda kaya kung or mas mapapaganda kaya yung tula kung hindi explicit na binanggit yung pangalan ni Jesus. Pero parang aanuhin mo na gagawin mo siyang there is the savior na magbibigay ng tuldok sa lahat ng mga question mark mo. Kasi parang ang nangyari, imbis na magbigay ka ng image, hindi ko lang kung tama yung mga terms ko, imbis na magbigay ka ng image or metaphor na maliban sa tuldok at
naging Jesus na agad yung conclusion doon sa lahat ng setup na ginawa mo doon sa umpisa, which is feeling ko sayang kasi sana yung binigyan mo kasi ng emphasis dito na um, 'di ba na parang may mga problems ganyan, tapos medyo describe mo ng very light yung mga problems, tapos dito biglang tapos ito na yung answer doon. Parang maganda lang, ewan ko, feeling ko kung mas magiging challenging siya para sa'yo or mas magiging magandang concept. At the same time, parang ang mangyayari kasi 'di ba, correct me if I'm wrong, siguro ang intention nitong tulang ito ay para ipakita sa tao na si Jesus yung savior, na si Jesus yung answer to your problems, ganyan. Pero paano mo sila mako-convince by merely saying the name without letting them experience siguro or see the experience na paano niya tatanggalin yung problema. Meron bang mabigat na bato na pasan-pasan tapos siya yung bubuhat after, mga ganong lang, chika. Yun, pero feeling ko nagbo-boil down din yun sa kanina na mas nakaka-relate pagka may grounding image ka, details niya, finding pag nakita mo yung details para mas makakonect yung audience. Yun lang po. Maraming salamat, Jazz. Jasmine, ang next natin si Hannah naman. Maraming salamat po, Ma'am Banawe, sa pagkakataon na makapagsalita. Unang-una po, hi PG, magkatabi lang tayo pero mag-comment ako. Yung sinabi po kanina ni Sir Steve na malay, aware ang isang performer na siya ay tinitingnan ng mga tao, pinapanood ng ibang tao. Nakita ko po yun sa tula ni PG dun po sa last part. Na sabi niya, ikaw, ipikit mo ang iyong mga mata, pakinggan mo ang mundo. Ano ba ang kaligayahan mo? Yung parang gano'n na part. Na ini-engage niya rin po, malay yung performer na may mga taong nakikinig sa kanya. At siguro may mga tao na kailangan din makarinig ng mensahe na ito. Kaya ini-engage niyo po yung mga audience na mag-isip din. Ano bang kaligayahan mo? Parang napaisip din ako, ano ba ang kaligayahan mo? Ano bang kaligayahan ko? So yun po yung mga nakita ko. Doon naman po sa, nakita ko din, narinig ko rin, may, doon sa choice of words, nakita ko na hindi talaga perpekto yung performer sa pagtula. Hindi tayo perpekto. Kasi, sabi ko kanina kay PG na, PG parang nagkamali ka doon sa word na yon. Yung pagpapantig o siguro yung salita mismo, yon, nakita ko lang na nagkamali siya. So, nagpapakita na the show must go on dun sa video. Tapos, hindi talaga perfecto ang pagtatanghal. Nabuksan yung isip ko, yung ko na walang perfect na performance. Yan, palagi siya nag-evolve, nagiging dynamic. At kaya ako nagsasmile kami kanina dito habang nag-perform si PG. Kasi, gusto ko tanongin si PG kung ano yung kasaysayan ng kanyang tulat tungkol kay Jesus. Kasi, ewan ko, kailan mo ito nasulat, PG? Sino ang nag-inspiration mo? May church ka ba na sinalihan sa moment na to? Sa moment na nasulat mo tong piece na to? Kasi, yun nga, interesante ako malaman kung kasi you talk about faith, tulad ng nasabi na nga ni Kim kanina na agnostic siya, yung mga ganun, iba-iba tayo ng paniniwala ng pananampalataya. So curious lang ako kung ano yung gusto mo talagang sabihin doon. So yun. At saka pasensya na po pala, gusto ko na po pala itanong kasi na-open po yung mind ko ngayong araw. Thank you po Ma'am Banawin. Ang dami palang pwedeng gawin sa teksto, yung demonstrating, remembering, telling. So gusto ko lang po sanang itanong, hindi ko po alam kung sino makakasagot, si Ma'am Banawe po ba or si PG, kung ano yung ipinakita mo ngayon, PG? Kasi nabanggit na yun ni Miss Jayle na interpretation niya ni PG. Pero nung kasi simulan niya pa lang kasi sabi ko parang demonstration. Hindi ko lang alam kung tama ba ako ng pagtingin, kung sumasang-ayon din ba yung iba or telling ito or remembering ito sa mga danas mo, PG, directly and indirectly na sinasabi mo dun sa tula. Yun lamang po, maraming salamat. Salamat Hannah. Tawag dito. I think kasi pre-recorded yung yung performance ni Art, no?
So I don't think nasa utak niya yung kung anong klase ng storytelling yung ginawa niya prior to that. You have to, in order to, when you use those 4 types, you have to be aware. So, and again, iba yung interpretasyon ng isang tao ng demonstrating. Halimbawa, ikaw, Hannah, for you, unang pumasok sa utak mo, demonstrating. For you, ang demonstrating is more like that. Pero for art, it could be different. And speaking of, alam mo, ilang araw na PG, sinasabi, laging pag naririnig kayo sa salitang PG, sabi ko, sino ba yun? Okay, si Art pala, bakit tawag ninyo sa kanya? So, pwede bang pasagot mo na nun bago tayo sumunod kay Ram? Ana, pasagot. Or ikaw mismo, Art, kung masasagot. PG Murillo po kasi, Ma'am Banawe, kasi yan po yung code name ko pagdating dun sa rap, ganyan. Tapos, actually may meaning yung PG kaso in-erase ko na lang talaga kasi yung kinuha ko yung G para yun kay Glock 9 din. And so, para magkaroon din ako ng sariling akin. Kaya, naging PG Murillo na lang. Tapos, yung mga kakilala ko tulad nila Hannah, Philip, yung mga klasiko, always PG na lang yung tinatawag. Konti na lang yung tao na kilala ako bilang art. So, ayun, naging PG Murillo na lang yung ginagamit ko sa social media sa accounts ko, ma'am. Okay, maraming salamat sa explanation ngayon. Punta tayo kay Ram. Ram, ang reaction mo? Thank you. Hey, actually, I haven't gathered my thoughts pa, so scattered siya, but I'm just gonna wing it. First of all, congrats po, Kuya PG, for the performance. I think PG is one of those artists who really already knows their kind of brand or style in performing, and we would expect siguro the same style in most of his performances kasi may matatag na yung foundation niya, yung rap background niya, ganon. And I think he knows already knows the topics that he will be like touching, ganon. I agree po doon sa sinabi ni Ate Jasmine ata, or was it Ate Jael? Yung medyo nakakagulat yung pag-appear ng babae doon sa unang piyesa. And even more so, yung sa pag-appear ni Jesus doon sa pangalawang piyesa. I think yun kasi yung mga kabig nung dalawang piyesa Yun yung parang shift. Yung babae yung shift nung sa una, and si Jesus yung shift nung sa pangalawang piyesa. I think the best way to parang magbigay ng solution dito is if may pakapyaw na sa una pa lang yung sa babae. Kasi I actually like na na 'di ba andun tayo sa may babae, and then nabalik mo ulit smoothly doon sa mundo, dun sa last part. I forgot the line, pero you were able to circle it back doon sa main point mo. And ang galing nun. Pero yung pagdating lang doon sa part na sa may babae, it was kind of jarring. And yung sa Jesus naman, when I was reading it, I was like, oh, okay, si Jesus. Tapos I thought na I would have a different reaction when you were performing, maybe masasanay na ako. Pero high energy kasi, yung sinabi mo, sabi mo, pero si Jesus, sabi, si Jesus. Yun yung parang yun yung reaction ko. Again, the best way to remedy that, siguro para hindi masyado ma-jar yung audience is siguro onting pahapyaw, parang siguro a few lines before si Jesus, you would have a description na the presence around you, omniscient, blah blah blah, ganon, a description, make a dramatic situation, ganon. Or if you don't want to do that, maybe you could apply what Ma'am Banawe taught us earlier, yung 4 ways of storytelling. Yung actually, I think mag-work dito yung remembering. Pero you would have to create a dramatic pause. Wait lang. Ano yung linya bago si Papa Jesus dito? Papa Jesus, where are you? Ayan, na hindi siya ang tuldok na nais mong makasama.
Tapos parang pwede kang tumingin dito, tapos biglang, yung tenor ni Ma'am Banana Clinic, tapos si Jesus, parang like, you're remembering, parang ganun. And also, I feel so conflicted kasi sanay ako sa um, pag-dissect ng performance and like really noticing the levels and the transitions and of the energies na sa performance na yon. And ikaw, I think estilo mo na talaga na sa unang pagbagsak pa lang, talagang bow, like high energy na agad. I guess since it's already your style, wala na akong like mapupuna doon. Although siguro ang ma-fix natin doon is siguro the volume of your voice. You could retain the same amount of energy, but maybe you should like lower the volume of your voice a little bit para for the sake of transition man lang, or pwede ka nga even without raising your voice sa unang part, especially sa unang piyesa, since nakapikit ka. Actually, I was imagining na like magiging souling ka, parang mala Adrian na pinikit ko ang mga parang ganon. But siguro since magkaiba nga kayo ng style, of course natin magkaiba ng style, siguro mag-play ka na lang sa stresses, mag-stress ka na lang ng mga salita, mga specific words, para ma-keep mo pa rin yung energy ng that you're very accustomed to, pero naaayon doon sa volume, naaayon sa modulated na volume. Yun lang naman. Anyway, congrats ulit, PG. Okay. Maraming salamat, Ram. Susunod kay Ram, si Adrian and then Angela. So Adrian, take it away. Hello po. So, ayan, hello po, Ma'am Banawe and Kuya PG. So, congrats and thank you po for your performances. And ayan, so nabanggit to ni Ram kanina, sasabihin ko rin sana yung ipinikit na part. Ayan, so akala ko rin medyo magiging malumanay kasi 'di ba, pinanggit mo rito yung hampas ng alon, huni ng ibon at haligkis ng mga dahon. So, medyo yung feels niya parang parang malumanay. Pero yeah, yun nga, may kanya-kanya rin naman tayo ng style na pag-portray or pagsasabuhay ng ating mga sariling linya. And yan, nabanggit ko po pala dun sa Mapagbirong Mundo na halatang halata yung pagiging rap artist mo. Di ko lang sure, pero this is not a bad or good trait. I'm not saying kung ano man. Pero parang ang hahaba ng mga linya nyo dun sa first poem, parang ang dominant ng complex sentences, ng mga mahabang sentences as compared to tuldok. 'Di ba? Parang ang haba ng mga linyahan. So, I don't know, pero baka pwede natin mapaiklian. Yung mga pwedeng iklian pa. Ganun. And dun sa tuldok naman po, hanga ako sa iyo dito kasi, yun, kailangan ng katapangan dito and it is very challenging na lumikha ng isang akda na bilang papuri sa sa kung sino mang lumikha. 'Di ba? Parang ang hirap yun, ang challenging nun, lalo na hindi lahat ng tagapakinig mo ay may ganung pananaw rin. 'Di ba? Hindi rin lahat naniniwala kay Jesus. 'Di ba? Nabanggit ko rin kanina. So, challenging yung piece na to for me kasi 'di ba may iba ring tao na pag nahihirapan hindi naman agad tumatakbo sa kanya, and some people would consider yung paggamit ng religious stuff as means of showing hope as toxic positivity. May mga ganong tao rin, 'di ba? And we can please everyone for that. And so hanga ako na naging matapang ka rito. And gusto ko rin sabihin na yung maganda yung suggestion ni Ate Jasmine kanina na sa halip na banggitin mo yung pronoun na Jesus, pwede nating banggitin in other way na hindi natin siya kailangan pangalanan. Parang kaya rin natin siyang kilalalin nang hindi binabanggit yung pangalan niya. So, yun, magandang suggestion yun yung kay Ate Jess kanina. And yun po, thank you. Maraming salamat, Adrian. Si Angela? Magandang May araw pong muli. Salamat, Ma'am Banawe. Salamat, Arts, sa iyong mga tula.
onti lang, no, susuhayan ko lang yung mga comment kanina ni Ram at ni Jazz. So, katulad ng nabanggit kanina, no, ay yung background mo talaga ay litaw dito. At kanina din nababanggit yung mood, yung pag-iiba, yung dynamics, ganyan. One way din na siguro ay baka makatulong sa'yo na ganun pa rin yung pacing ng iyong pagsasalita, pero hindi lang naman yung emotions yung kailangan kang umiyak, kailangan kang magalit, ganyan. Pwede rin yung slowness, yung pagbagal ng pagkasalita natin. O kaya naman yung ginagawa ng mga flip top, no, yung may hang moment sila tapos doon nila ibababa yung punchline nila. Yung parang, oh, ganun pala yun, yung parang ganun. So baka may mga lines na pwede nating gawin yun para hindi siya from simula hanggang matapos ay ganun ng ganun yung narinig ng tao. And dun sa isa pang line, no, specific to lines, siguro na napansin ko, yung ubod ng ganda, yung parang gandang-ganda ka sa babae. Tama ba, Art? Gandang-ganda ka sa babae, pero parang yung tone of voice mo, parang hindi ako nadala personally doon na talagang maganda yung babae. Dahil dun sa mataas na volume ng boses, yung energy, at hindi ko masyadong nadama doon. Lalo na doon sa line na gusto ko siyang habulin. Parang gusto mo habulin yung minamahal mo, something like that. Parang rage na, no? Parang sobrang galit na yung nararamdaman mo. Parang gano'n na sa tingin ko kailangan natin i-evaluate yung intention muli ng mga linya para makuha natin yung magandang pagpatong ng ating intonations, emotions na meron tayo. Katulad din ng sinabi ni Jasmine, sa tingin ko rin nun, yung piece mo na ito, pwede siyang hatiin. Kung kay Jazz ay mga tula, sa akin naman nakikita ko to na parang monologue. Yung part na nakita niya yung babae, tapos yung minahal niya, parang pwede siyang maging monologue para sa akin. So baka gusto mong mag-try ng ganong form, ay baka mag-workout siya. Doon naman sa tuldok, parehas din doon sa iba, nakita ko rin yung parang nakakatapilok na may pangalan ni Jesus, ganyan doon. Siguro, ang pwede kong isuggest na remedy doon ay na-set up mo yung problem sa taas, pero hindi mo na-set up yung need kay Jesus, o kaya naman na-set up mo yung problem sa taas, pero hindi natin na-connect na may mga problem na sinolve itong si Jesus na ito doon sa sa history niya. Baka pwede iyon na parang katulad ng sinabi ni Ram, papahapyawan mo pero dapat connected pa rin siya doon sa mga nauna mong text. So pwede siguro mag-illustrate ka ng kwento, ganyan, na may pinagaling siya or something like that. So ganun din, no, yung sinasabi din ni Adrian, pwede mo rin siyang maging ground, no, na para meron kang basihan bakit mo ito sinasabi na itong Jesus na ito ay tuldok sa lahat ng problem. So yun lang, maraming salamat, Art, sa pagbabahagi ng tula. Maraming salamat, Angela. Susunod nating pakinggan si Dean Ami. Hello po, magandang hapon. Makiki-PG ako. So pagbati PG sa iyong mga pagtatanghal, napaka-intense ng iyong performance. Ang tanong ko dun sa Mapagbirong Mundo, ang dating sa akin kasi galit ka. Sinubukan mo na bang basahin siya na malumanay? Yung parang iniisip mo, bakit kaya ganon yung ginawa niya sa akin? So yun lang. Parang baka pwede ring pag-isipan. Tapos, meron ka lang tendency na naka-anggulo yung muka. Sadya ba yun? O manerismo mo lang siya? Okay, so, yun. Tapos, sa tuldok, wala naman akong issue sa paggamit ng pangalan ni Jesus. Kasi nga yun ay sinulat mo siya dahil meron kang dahilan. Siguro ang hinahanap nga, nabanggit na rin naman nila, paano siya nakakatulong. Although, nung binabanggit mo yung tuldok, kinakwento mo na kung ano yung ginagawa ng tuldok. So parang dun sa dulo, pinakilala mo na lang kung sino ba tong tuldok na to. So very interesting actually yung pagbuo mo nung imahe na tuldok si Jesus. Pero para sa akin, tingin ko hindi issue kung magbabanggit ka ng pangalan
dahil yon ay isang paniniwala mo na pinaninindigan mo, siguro maganda lang na maipakilala siya para doon sa mga ibang walang kaalaman tungkol sa Kristyanismo o Katolisismo. Yun lang, salamat. Salamat po, Ma'am Ami. Meron pa bang gustong mag-react? Ang ganda ng mga komento ngayong hapon, ano, at parehong napagtuunan ng pansin yung sa teksto at saka yung sa performance. Maraming magkakahalintulad dun sa paggawa ng yung pagpapaayos sa teksto siguro. May mangilan-ngilan din yung sa performance and we look forward PG, nakiki-PG na rin ako, we look forward dun sa mga development na mangyayari. Kung wala nang gustong magsalita, PG, sige, pakinggan natin ang mga ang sagot mo sa kada malalakas na puntos ng mga komentaryo sa akda mo at sa pagtatanghal mo. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng co-fellow ko. At sa iyo rin, Ma'am Banawe, thank you, Gid, Dre, sa General Santos. Una-una, dun sa Mapagbirong Mundo, naisulat ko talaga to siya dahil una-una, parang magalitin akong tao. Parang galit na galit ako sa mga nakapalibot sa akin. Madali lang kasi akong tapakan ng anxiety tsaka depressions, no. Pero doon naman sa pagninilay-nilay, nagustuhan ko naman yung mga mensahe sa akin tulad ng thoughts nung tungkol kay Jill, tsaka progressions of emotions naman tungkol kay Jazz. Sasagutin ko na rin si Jazz, no. Oo, nanonood ako ng Flip Top. Sa katunayan nga, meron kaming liga dito sa General Santos City. Pero hindi na rin siya active ngayon. Pero kung papansinin nyo, isang taong may pananampalataya tapos sumasali sa ganyan, para siyang napaka-bad ng dating, di ba? Pero sa totoo lang, hindi talaga. Kasi kaya ako sumasali sa mga ganyan kasi fan talaga ako ng words, fan talaga ako ng art. Kumbaga parang ang hilig ko maglaro ng salita. Parang lumalaban ako para lang sa pagandahan ng salita. Ayun, hindi sa kalaban ko. Kung lumalaban ako para may makinig sa akin. Kaya ako nagtatanghal para mapakinggan. Ayun. Doon naman sa Volume of Voice, sabi ni Ram, isang napakalaking tulong yun para i-improve yung delivery ko. Although, same rin dun sa, i-relate ko dun sa questions ni Ma'am Ami na subukan ko daw na malumanay. Although, nasubukan ko naman po, Ma'am Ami, pero para sa akin kung kung gusto ko ng ng malumanay kasi parang hindi na yun ako kasi ito yung nakasanayan ko siguro na lang i-explore ko yung sarili ko dun sa mga bagay na nakasanayan ko na kasi nung video na yun nung ginawa ko tong video na to actually meron din akong pagdadalawang isip na ano ba to magre-review ba ako ulit kasi para akong galit na galit ganyan. Tapos nung pinakita ko sa mga kasamaan ko out of na ganyan. So okay naman daw kasi kung lilinisin kung magre-review naman po ako ulit, parang hindi na yun ako. Doon ako sa kung gusto ko yung kung ano yung ipapakita ko sa inyo ngayon, yun yung ako. Yun lang, nagpapakatotoo lang. Ayun, maraming salamat sa lahat ng suggestions nyo. Marami akong natutunan sa ngayong araw na to. Maraming salamat po. Salamat, PG. Salamat. Okay na. Sige. Thank you din sa lahat. Thank you sa buong araw actually ng masarap na diskusyon. Kung face-to-face ito, itutuloy natin to sa informal discussion pagkatapos ng formal session. Kaya lang nalilimitahan tayo ngayon ng Zoom
But even so, ang sarap pa rin at ilang araw na tayong, pang-5 araw na natin ito, no? May rest day pero magkakasama tayo. May mga discussion pa rin, mini discussions after. But ang importante, marami tayong takeaways lahat. At maaring yung iba hindi pa na-absorb agad ngayon, merong mga na-absorb na at ano na, nangangati ng magkaroon ulit ng pagkakataon na magawa yung mga application ng mga bagong aral, ano? Merong iba, i-absorb pa lang, pagmumuni-munihan, tutulugan ng ilang gabi, and then saka maghahanap ng, uy, paano ba to? I-apply nga natin itong mga bagong aral na ito. Meron pa tayong bukas, di ba? So, exciting pa ulit. And marami tayong gusto kong makita yung performance niyo ulit bukas ng hapon. And then yung mga craft lectures din bukas ng umaga. At Pero ika nga ng mga sikat na infomercial channel sa telebisyon,